May dalawang klase ng paglimot. Yung una, yung pinipilit mo. Yung araw-araw mong sinasabi sa sarili mo sa harap ng salamin, okay na ako. Wala na siya. Pangalawa, yung totoo na. Yung isang umaga, gigising ka na lang at mapapansin mong hindi na pala siya ang unang pumasok sa isip mo, kundi ang tanong kung may kape pa bang natira sa kusina. Sa loob ng 3 taon, buong puso kong pinaniwalaan na nasa pangalawang klase na ako ng paglimot. Gab, congrats! Team leader ka na, te. Papizza ka naman. Ang boses ni Maricel, ang katabi kong agent na mas malakas pa sa anunsyo ng emergency sa buong production floor, ang nagpabalik sa akin sa realidad. Umiti ako, isang ngiting abot langit. Yung ngiting pinaghirapan ko sa loob ng 5 taon ng puyat, ng pakikipag-away sa mga aroganteng customer sa telepono, at ng pagtitiis sa lasa ng kape sa pantry na parang tinimplang abo. Siyempre naman. Order tayo mamaya. Sa sahod nga lang, biro ko, at isang alo ng tawanan at kantiyawan ang sumalubong sa akin mula sa buong team. Hawak ko ang maliit na certificate of promotion, ang papel ay medyo malamig dahil sa tindi ng aircon. Nakasulat doon sa magarbong font ang pangalan ko, Gabriel Gab Reyes. Sa wakas, hindi na ako yung baklang tagasagot lang ng telepono. Team leader na ako. May sarili na akong team na stress. Achievement unlocked. Ang opisina namin sa San Andres, Manila, ay parang isang malaking aquarium. Salamin ang mga pader, kaya kitang-kita mo ang bawat galaw ng mga tao sa labas ng department mo. Ang lamig ng aircon ay parang nasa Baguio ka, kahit na sa labas ay parang impyerno ang sikat ng araw. At palaging may ugong, isang halo ng daan-daang boses na sabay-sabay nagsasabing, "Thank you for calling," at nang walang tigil na pagtipa sa mga keyboard na parang mahinang ambon sa yero. Dito ako nabuhay sa loob ng 5 taon. Dito ko binuo ulit ang sarili ko, piraso bawat piraso. Okay, team. Quiet muna, please, sigaw ni Ma'am Cynthia, ang aming operations manager na may boses na kayang tumagos sa pinakamahal na noise-cancelling headphones. Gaya ng alam nyo, may bago tayong team leader. At dahil na-promote din ang dating PZEF ng Team Integrity, we have a new hire who will take his place. He's very experienced, galing sa kabilang kumpanya. Let's all welcome D. Huminto siya, tila naghahanap ng tamang timing para sa grand reveal. Natural, lahat kami ay napatingin sa pinto ng conference room, nag-aabang kung sino ang lalabas. Narinig ko ang bulungan sa likod ko. Sabi ni Maricel, gwapo raw at matalino. Sabi naman ni Jonah, mukhang masungit daw base sa profile picture sa email. Sabi ko sa isip ko, basta ba hindi banta sa aking kagandahan, carry bells na yan. Nagpatuloy si Ma'am Cynthia, ang ngiti niya ay parang pang-artista. Enyo Tristan de Villa. Sa isang iglap, ang maingay at buhay na mundo ng call center ay naging isang mahabang, nakabibinging katahimikan sa loob ng isip ko. Ang ngiti sa labi ko, na kanina lang ay parang hindi na matatanggal, ay unti-unting namatay na parang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Ang certificate na hawak ko ay biglang parang naging papel de liha sa palad ko, magaspang at masakit. Mula sa pinto, lumabas ang isang lalaking pamilyar ang tindig. Matangkad, balingkinitan pero matipuno ang mga balikat. Nakasuot siya ng itim na long sleeve polo na nakatupi hanggang siko, at simpleng itim na slacks. Ang buhok niya, ganoon pa rin, makapal at medyo magulo, na parang kagigising lang pero lalong nagpadagdag sa dating niya. At ang mukha niya. Putangina. Ang mukha niya. Walang nagbago. Ang mga matang iyon na minsan kong sinabihan na parang mga bituin sa madilim na gabi. Ang ilong na iyon na perpekto ang tangos. Ang mga labing iyon na minsan ay naging akin. Naglakad siya palapit sa pwesto ni Ma'am Cynthia, at bawat hakbang niya ay parang isang mabagal na suntok sa sikmura ko. Nagtama ang mga mata namin. 1 segundo lang. Pero sa 1 segundong iyon bumalik lahat. Ang galit. Ang mga tanong na hindi nasagot. Ang sakit na ibinaon ko sa pinakamalalim na hukay ng puso ko. At ang katotohanang mas masakit pa sa lahat, ang damdamin na akala ko'y matagal nang naging abo, ay bigla na lang nagliyab at ngayon ay humihinga na naman. Buhay na buhay. Akala ko nakalimutan ko na siya. Hanggang sa nagbalik siya. 3 taon na ang nakalipas.
Nakatayo ako sa labas ng apartment na sabay naming inupahan. Ambon. Hindi malakas, pero sapat na para basain ang puti kong t-shirt at ang karton na kahon na yakap-yakap ko. Nasa loob ng kahon ang mga huling piraso niya sa buhay ko, ang paborito niyang libro ni Murakami, ang 3 pares ng medyas na may butas na palagi niyang sinasabing tatahiin niya pero hindi ginagawa, at ang lumang picture frame na mailitrato naming dalawa sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya nila. Nakangiti kami pareho. Mukha kaming masaya. Mukha kaming tanga. Ilang linggo na siyang hindi umuuwi. Hindi sumasagot sa tawag. Hindi nagre-reply sa text ko na umaabot na sa haba ng isang nobela. Nag-file na siya ng resignation sa dati naming trabaho nang walang pasabi. Naglaho siyang parang bula. Parang isang masamang panaginip. At ngayong gabi, habang basang-basa na ako sa ulan at nag-aabang sa wala, dumating ang isang text. Hindi galing sa kanya. Galing sa ate niya. Gab, umalis na si Tristan. Huwag mo na siyang hanapin. Ganoon lang. Walang paliwanag. Walang dahilan. Walang sorry. Walang paalam. Parang pinatay lang ang isang ilaw sa isang madilim na kwarto. Pagkatapos ng 2 taong pagmamahalan, ng mga pangarap na sabay naming binuo, ng mga pangakong binitawan niya sa ilalim ng buwan, isang text lang pala mula sa kapatid niya ang katapat ng lahat. Iniwan niya ako sa ere. Iniwan niya akong parang basurang walang silbi sa gitna ng daan, hindi alam kung paano pupulutin ang sarili. Hoy, bakla! Tulala ka dyan. Tara na. Ang boses naman ni Monique, ang best friend ko, ang humila sa akin pabalik sa kasalukuyan. Tapos na ang shift. Ang kaninang maliwanag na opisina ay medyo madilim na at paunti na lang ang mga taong natitira. Nakatayo siya sa harap ng cubicle ko, suot ang kanyang simpleng blouse at maong, ang kanyang malumanay na mukha ay may bakas ng pag-aalala. Celebration to, di ba? Bakit mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa? Tanong niya, habang inaayos ang strap ng bag niya sa balikat. Pinilit kong humiti. Wala, no. Pagod lang. Tara, inom tayo. Inom. Nagtaas siya ng kilay. Akala ko ba pizza lang? Biglaan yan, ah. May problema ba? Si Monique. Kilalang-kilala niya ako. Alam niya kapag ang ngiti ko ay totoo, at alam niya kapag ito ay isang maskara lang para itago ang lahat. Wala nga. Gusto ko lang mag-celebrate ng todo. Deserve ko to, di ba? Sabi ko, sa tonong mas masigla kaysa sa nararamdaman ko. Pumayag din siya. Alam niyang kapag nagpumilit pa siyang magtanong, lalo lang akong magsasara. Dinala kami ng mga paa namin sa isang pamilyar na inuman malapit sa opisina. Maingay, mausok at amoy alak at sisig. Umorder kami ng isang bucket ng Red Horse at isang platong sizzling sisig. Sa unang bote, tahimik lang ako. Sa pangalawa, nagsimula na akong magsalita. Bumalik na siya, Mon, sabi ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Nakatingin lang ako sa baso ko na puno ng beer. Sino? Sino pa ba? Yung multo ng nakaraan ko. Si Lord Voldemort ng buhay ko. Si Tristan. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Monique. Siya ang kasama ko noong mga panahong wasak na wasak ako. Siya ang nagpupunas ng luha ko, siya ang bumibili ng pagkain para sa akin kapag ayaw kong lumabas ng kwarto. Alam niya ang lahat. Paano? Saan? Sa opisina. Siya yung bagong team leader. Ang galing, no? Tumawa ako pero walang saya. Ang galing ng tadhana. Ang galing mang-asar. Pagkatapos ng 3 taon na akala ko naka-move on na ako, aayusin ko na ang buhay ko, heto siya. Parang sinasabi ng mundo, akala mo tapos na? Joke lang. Tinungga ko ang laman ng baso ko. Ang pait ng alak ay gumuhit sa lalamunan ko, pero mas mapait pa rin ang alaala niya. Ang kapal ng mukha niyang tumingin sa akin kanina, patuloy ko. Parang walang nangyari. Parang hindi niya ako iniwang parang asong nag-aabang sa wala. Gusto ko siyang sampalin, Mon. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong itanong, bakit? Pero anong ginawa ko? Ngumiti ako. Isang plastic na ngiti. Kasi team leader ko siya. Nakakabaliw. Hinawakan ni Monique ang kamay ko sa ibabaw ng mesa.
Gab, huminahon ka. Uwi na tayo. Ayoko, sabi ko, medyo malakas na. Napatingin sa amin ang ilang mga tao. Ayoko pang umuwi. Gusto kong makalimot, Mon. Kahit isang gabi lang. Please. Samahan mo lang ako. Hindi na siya umimik. Hinayaan niya akong uminom. Bote pagkatapos ng bote. Ang ingay ng videoke, ang tawanan ng mga tao sa paligid, ang amoy ng sigarilyo, lahat ay unti-unting naglaho. Ang tanging malinaw na lang sa akin ay ang mukha ni Tristan na paulit-ulit na lumalabas sa isip ko at ang sakit na parang bagong hiwa. Ang huli kong natatandaan ay ang malambot na boses ni Monique na nagsasabing, Gab, lasing ka na talaga. Tara na. At ang sagot ko, isa pa, please di. Nagising ako sa isang pamilyar ngunit kakaibang pakiramdam. Masakit ang ulo ko. Yung sakit na parang may nagmartilyo sa bungo mo buong gabi. Ang bibig ko ay tuyong-tuyo. Sinubukan kong bumangon pero mabigat ang katawan ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Hindi ito ang kwarto ko. Puti ang pader, hindi gray. Amoy-amoy lavender, hindi ang panalaking pabango na gamit ko. Saan ako? Lumingon ako sa paligid. Ang mga damit ko, ang polo ko mula sa trabaho, ang pantalon ko, ay nakakalat sa sahig. Katabi nito, isang pamilyar na bestida. Bigla akong kinabahan. Isang kaba na hindi ko pa naramdaman dati. Dahan-dahan akong lumingon sa katabi ko sa kama. Isang babae. Mahaba ang buhok na nakakalat sa unan. Nakatalikod siya sa akin. Pero kilala ko ang buhok na iyon. Kilala ko ang tindig na iyon kahit nakahiga. Si Monique. Bumangon ako ng bigla, hindi alintana ang hilo. Napatingin ako sa katawan ko. Wala akong suot. Wala. Napatingin ako sa kanya, sa kumot na bahagyang nakatakip sa likod niya. At sa isang iglap, isang malamig na takot ang gumapang sa buong pagkatao ko. Nananaginip ba ako? Isang masamang bangungot. Dahan-dahan siyang gumalaw at humarap sa akin, inaantok pa. Nagtama ang mga mata namin. Nakita ko ang pagkalito sa mukha niya, na agad na palitan ng gulat, at pagkatapos ay ng isang takot na sumasalamin sa sarili kong mga mata. Pareho kaming napatingin sa sitwasyon namin. Sa magulong kumot. Sa mga damit sa sahig. Sa katotohanang magkatabi kami sa iisang kama, at parehong walang saplot sa katawan. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mabilis na tibok ng puso naming dalawa. Sa isip ko, isang tanong lang ang paulit-ulit na umieko, mas malakas pa sa sakit ng ulo ko, mas nakakatakot pa sa pagbabalik ni Tristan. Anong-anong ginawa namin? Lumipas ang ilang linggo, ngunit ang umagang iyon sa kwarto ni Monique ay parang isang mansa ng kape sa puting damit, kahit anong laba mo, kahit anong pilit mong takpan, naroon pa rin ang bakas. Sinubukan naming ibalik sa dati ang lahat. Sa opisina, nagtatawanan pa rin kami sa mga corny na joke ni Maricel. Nagkakape pa rin kami sa pantry tuwing 3:00 ng hapon. Pinag-uusapan pa rin namin ang mga nakakainis na customer at ang biglaang pag-ulan sa labas. Pero may hangin na sa pagitan namin. Isang espasyong hindi napupuno ng salita. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, may isang segundong pag-aatubili bago kami ngingiti sa isa't isa. Kapag nag-uusap kami, palagi niyang iniiwas ang kanyang mga mata. At ako, palagi kong hinahanap ang mga salitang hindi ko masabi. Ang sorry, ang anong nangyari sa atin, ang okay ka lang ba talaga, ay namamatay sa dila ko bago pa man mabuo. Lasing lang tayo. Walang ibig sabihin yon. Ang mga salitang iyon ni Monique ay paulit-ulit na umieko sa isip ko. Pinanghahawakan ko iyon na parang isang life vest sa gitna ng dagat ng pagkalito. Samantala, ang pagbabalik ni Tristan ay nagdulot ng sarili nitong alon. Araw-araw, para akong naglalakad sa isang highwire. Sa bawat meeting kung saan kasama ko siya, pinipilit kong maging profesional, na ituon ang atensyon ko sa mga chart at numero sa screen, pero ang gilid ng mga mata ko ay may sariling isip, palihim siyang sinusulyapan. Ang paraan ng pagkunot ng noo niya kapag seryoso, ang paraan ng paglaro niya sa ballpen kapag malalim ang iniisip. Mga maliliit na bagay na akala ko'y nakalimutan ko na. Gab, pakicheck ng bills ni Reyes. Medyo tumataas, sabi niya isang hapon, ang tono niya ay purong trabaho, walang bahid ng anumang personal.
CJ, Tristan. Copy, sagot ko, itinuon ang atensyon sa computer screen. Ayaw kong makita ang anino ng pag-aalala sa mukha niya. Pero may mga pagkakataon, lalo na kapag nag-iisa na lang kaming dalawa sa station o sa elevator, na tila bumabalik ang dating kami. Mahilig ka pa rin pala sa chicharon na may suka, puna niya isang beses, nakatingin sa snack na nasa mesa ko habang naghihintay kaming matapos ang system update. Napatingin ako sa kanya. May maliit na ngiti sa gilid ng labi niya. Yung ngiting minsan ay dahilan kung bakit hindi ako makatulog sa gabi. Bakit? Bawal na ba? Pataray kong sagot, pero sa loob-loob ko, may kung anong kumiliti. Isang maliit na kislap ng init. Hindi naman. Naalala ko lang. Ganyan na ganyan ka rin dati. Ang lakas mo kumain yan tapos magrereklamo ka na masakit ang batok mo. Hindi ko napigilang mapangiti. At least ako, sa pagkain lang sumasakit ang batok. Ikaw, sa kakaisip sa mga problema ng mundo. Tumawa siya, isang mahinang tawa na parang musika sa tenga ko. Siguro nga. Sa mga sandaling iyon, nawawala ang galit ko. Ang pader na binuo ko sa paligid ng puso ko ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Napapalitan ang sakit ng isang pamilyar na kaba, ang kaba na dala ng pag-asang baka may natitira pa. Baka hindi pa huli ang lahat. Ang isip ko ay isang magulong intersection. Sa isang kalsada, si Tristan at ang mga what-ifs tinang nakaraan. Sa kabilang kalsada, si Monique at ang isang malaking what happened ng kasalukuyan. At ako, nasa gitna, walang traffic light, hindi alam kung saan liliko. Isang Sabado ng hapon, habang nagpapahinga ako sa bahay at nanonood ng isang lumang pelikula, biglang tumawag si Monique. Gab, pwede ba tayong magkita? Tanong niya. Kakaiba ang boses niya. Nanginginig na parang pinipigilang umiyak. Agad akong napaupo ng tuwid. Okay ka lang? May problema ba? Basta. Sa park. Yung malapit sa simbahan. Please, importante to. Kinabahan ako. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ko. Nagmadali akong magbihis at pumunta sa tagpuan namin. Nakita ko siyang nakaupo sa isang bench, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nakayuko siya, ang mga kamay niya ay nanginginig habang pinaglalaruan ang lailayan ng kanyang bestida. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga dahon, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa lupa. Ang paligid ay payapa, may mga batang naghahabulan, may mga mag-asawang namamasyal, may nagtitinda ng ice cream. Ngunit ang tensyon sa kinaupuan ni Monique ay parang isang maitim na ulap sa isang maaliwalas na hapon. Mon, anong nangyari? Tanong ko habang marahan na umuupo sa tabi niya. Hindi siya sumagot agad. Huminga siya ng malalim at nang iangat niya ang kanyang mukha, nakita ko ang mga luha na namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Gabi, nagsimula siya, pero nabasag ang boses niya sa isang hikbi. Monique, kinakabahan na talaga ako. Sabihin mo na. May kinuha siya mula sa kanyang shoulder bag, isang maliit, puting bagay na gawa sa plastic. Inabot niya ito sa akin nang nanginginig ang kamay. Isang pregnancy test. At sa maliit na bintana nito, kitang-kita ko, 2 linyang kulay rosas. Malinaw na malinaw. Positibo. Natawa ako. Isang nerbiyoso, hindi makapaniwalang tawa. Teka, ano to? Prank ba to? Kanino to, Aber? Kay Maricel. Ang galing niyong mag-set up, ha? Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niyang puno na ngayon ng luha, ay halong takot at isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na parang pagsuko. Gab, hindi ako nagbibiro. Ang tawa ko ay biglang namatay sa aking lalamunan. Ang mundo sa paligid ko ay biglang huminto. Ang ingay ng mga bata, ang ihip ng hangin, ang tunog ng kampana ng sorbetero, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas at mabilis na kabog ng dibdib ko, na parang gustong kumawala. Paanong sino? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang, kahit nasa kaibuturan ng isip ko, nagsisimula ng mabuo ang isang nakakatakot, imposibleng sagot. Umiling siya, at tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha, dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Gab, 2 buwan na akong delayed. Noong una, akala ko stress lang dahil sa trabaho dahil sa nangyari. Bawat salita niya ay parang isang patak ng malamig na tubig sa aking noo. Pero hindi na normal, Gab.
Kaya bumili ako nito kaninang umaga. Itinuro niya ang test kit na hawak ko pa rin. Wala namang ibang lalaki sa buhay ko. Alam mo yan. Ikaw lang ang T. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Hindi na kailangan. Ang utak ko ay nag-rewind. Ang gabi ng inuman. Ang sakit. Ang galit. Ang bote-boteng alak. Ang pag-aalaga ni Monique. Ang paggising sa umaga. Blanco. Blanco ang gitna. Pero ang simula at ang dulo ay malinaw. Hindi mariin kong sabi, umiling-iling. Hindi pwede, Monique. Impossible. Bakla ako. Alam mo yan. Best friend mo ako. Alam ko, humagulgol siya. Alam ko, Gab. Pero lasing tayo. Hindi natin alam ang ginagawa natin. Hindi ko rin maalala lahat. Pero nangyari. Nangyari, Gab. Napatayo ako. Naglakad-lakad sa harap niya, hinihila ang sarili kong buhok. Hindi. Hindi ako naniniwala. Baka mali ang test. Baka may iba. Impossible. Nag-test na ako ng 3 beses, Gab, sabi niya, ang boses niya ay basag na. Lahat pare-pareho. Lahat positive. Humarap ako sa kanya. Ang Monique na nasa harap ko ay hindi na yung best friend kong palaging nakangiti. Siya ay isang babaeng takot na takot, at sa mga mata niya, nakikita ko ang sarili kong takot. Tinitigan ko ang pregnancy test sa kamay ko. Isang maliit na piraso ng plastic, pero parang hawak ko ang isang bombang sasabog anumang oras. 2 linya. 2 linyang babago sa lahat. Buntis siya. At ako ang ama? Hindi. Hindi maaari. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Parang lumutang lang ako. Ang mga pamilyar na kalsada ng San Andres ay naging dayuhan sa paningin ko. Ang ingay ng mga jeepney at tricycle ay parang ugong na lang sa malayo. Pagpasok ko sa apartment ko, hindi ko binuksan ang ilaw. Dumiretso ako sa banyo at sumandal sa malamig na pader. Tumingin ako sa salamin. Ang taong nakatingin pabalik sa akin ay mukhang pagod, gulat at takot. Ang baklang masayahin, ang bagong promote na team leader, ay biglang naglaho. Ang nakikita ko ay isang estranghero. Sino ako ngayon? Ano ang gagawin ko? Nagsimulang manlabo ang paningin ko. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Umiyak ako. Hindi dahil sa lungkot. Hindi dahil sa galit. Umiyak ako dahil sa takot. Isang dalisay, nakakaparalisang takot. Kinabukasan sa opisina, para akong kaluluwang ligaw. Nakaupo ako sa cubicle ko, nakatitig sa computer, pero wala akong binabasa. Nagsasalita ang mga katrabaho ko, pero wala akong naririnig. Ang mundo ko ay lumiit at naging isang tanong lang, buntis siya at ako ang ama? Uy, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo. Napalingon ako. Si Tristan. Nakatayo siya sa tabi ng cubicle ko, may hawak na 2 tasa ng kape. Pipuyat lang siguro, palusot ko, pinipilit ngumiti. Inabot niya sa akin ang 1 tasa. Kape. Mukhang kailangan mo to. Salamat, sabi ko, tinanggap ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa nanlalamig kong mga kamay. Ngumiti siya. Yung ngiting nakakatunaw. Wala yon. Bawi ka na lang minsan. Ilakad mo ko sa park. Sabi nila, masarap daw ang isaw doon. Sa isang normal na araw, kikiligin ako. Sa isang normal na araw, sasabihin kong, sige ba, bukas na bukas din. Pero ngayon, ang salitang key-park ay nagdala ng imahe ni Monique na umiiyak at ang tiyan ko ay biglang bumaliktad. Ang kapeng hawak ko ay parang naging asido. Si Tristan, ang lalaking pinapangarap kong makasama ulit, ay nakatayo sa harap ko, nag-aalok ng isang simpleng sandali ng kaligayahan. Pero sa likod niya, sa isip ko, naroon ang anino ni Monique at ang 2 linyang kulay rosas. Napayuko ako, tinitigan ang kape. Sige, tingnan natin. Umalis siya, at naiwan akong mag-isa sa gitna ng ingay ng opisina, hawak ang mainit na tasa ng kape, pero nilalamig mula sa loob. Ang puso ko ay nahahati sa 2, sa isang lalaking minahal ko at sa isang buhay na hindi ko alam kung paano haharapin. Dumiretso ako sa CV.
Huminga ng malalim at tumingin ulit sa salamin. Ano nang gagawin mo, Gab? Ano nang gagawin mo? Walang sagot. Tanging ang mukha lang ng isang duwag na lalaki ang nakatingin pabalik sa akin. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre na nakasabit sa pagitan ng dalawang nagtataasang gusali. Sa isang banda, ang gusali ng nakaraan, si Tristan. Sa kabilang banda, ang gusali ng isang nakakatakot na hinaharap, si Monique at ang dinadala niya. At ako, nasa gitna, nanginginig, natatakot mahulog, pero kailangang magpatuloy sa paghakbang. Sinubukan kong iwasan si Monique, pero paano mo iiwasan ang best friend mo? Paano mo iiwasan ang babaeng araw-araw mong kasama sa trabaho? Ang bawat paggiti niya, ang bawat pag-aalok niya ng pagkain, ang bawat simpleng kamusta ka, ay parang isang tinik na tumutusok sa dibdib ko. Nakikita ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Mas madalas siyang mapagod. Minsan, nahuhuli ko siyang nakahawak sa kanyang tiyan na parang may iniinda. Bawat kilos niya ay isang paalala. Isang paalala ng kasalanan ko. Sa kabilang dako, lalong lumalapit sa akin si Tristan. Para bang nararamdaman niyang may mali at gusto niyang maging liwanag sa kadilimang bumabalot sa akin. Hindi na lang siya ang team leader ko, unti-unti bumabalik siya sa pagiging kaibigan. Nagdadala siya ng kape sa umaga. Nag-iiwan ng sticky note sa monitor ko na may nakasulat na, "Ngiti ka naman dyan." Minsan, sabay kaming nagla-lunch, pinag-uusapan ang mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, mga lumang pelikula, mga paboritong banda, mga pangarap na hindi pa natutupad. Alam mo, Gab, minsan iniisip ko, sabi niya isang hapon habang nakaupo kami sa rooftop ng opisina, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga gusali ng Maynila. Kung hindi ako umalis noon, ano na kaya tayo ngayon? Ang tanong na iyon. Ang tanong na 3 taon kong gustong marinig mula sa kanya. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Bakit ka nga ba umalis, Tristan? Bakit mo ko iniwan ng walang paalam? Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya, nakita ko ang isang lungkot na hindi ko pa nakikita dati. Natakot ako, Gab. Bata pa tayo. Ang dami nating pangarap pero parang wala tayong patutunguhan. Akala ko, kailangan kong ayusin muna ang sarili ko bago kita harapin. Akala ko, mas magiging mabuti para sa iyo kung mawawala ako. It was a mistake. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Bawat salita niya ay parang balsamong humihilom sa mga sugat na matagal ko nang daladala. Ang galit na inipon ko sa loob ng 3 taon ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang pamilyar na init. Ang pag-ibig na akala ko'y patay na, ay malakas na tumitibok ulit. Mahal pa rin kita, Gab, sabi niya, ang boses niya ay halos pabulong. Hindi nawala. Kahit isang araw, hindi nawala. Sa mga sandaling iyon, gusto kong maniwala. Gusto kong kalimutan ang lahat. Gusto kong sabihing, mahal din kita, Tristan. Mahal na mahal. Gusto kong yakapin siya at ibalik ang oras. Pero sa likod ng isip ko, naroon ang imahe ni Monique, ang 2 linyang rosas, at ang isang buhay na nagsisimula ng mabuo. Isang buhay na ako ang dahilan. Sino ang pipiliin ko? Ang isang taong minahal ko ng buong puso, o isang buhay na kailangan kong panagutan? Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap namin sa rooftop, niyaya ako ni Tristan sa isang beach trip. Tayong 2 lang, sabi niya, ang mga mata niya ay kumikinang sa excitement. We can get away. Sa Batangas. Para makalanghap naman tayo ng sariwang hangin. Para makatakas muna sa lahat. Makatakas. Ang salitang iyon ay napakasarap pakinggan. Please, Gab. Pumayag ka na. May gusto akong sabihin sa'yo. May gusto akong gawin. Isang bagay na dapat noon ko pa ginawa. Hindi ako nakatanggi. Isang bahagi sa akin ang sumisigaw na mali ito, na dinadaya ko hindi lang si Monique, kundi pati na rin ang sarili ko. Pero mas malakas ang bulong ng puso ko, ang pusong sabik na sabik kay Tristan. Sabi ko sa sarili ko, isang weekend lang. Pagkatapos nito, haharapin ko na ang dapat harapin. Pero ngayon, hayaan mo muna akong maging masaya. Ang biyahe papuntang Batangas ay parang isang eksena mula sa isang romantic movie. Nakaplay ang mga paborito naming kanta sa kotse niya. Nagtatawanan kami. Nagkukulitan. Para kaming bumalik sa dati, noong kami pa.
Noong ang mundo namin ay kami lang dalawa at ang tanging problema lang namin ay kung saan kami kakain ng hapunan. Ang resort na pinuntahan namin ay tahimik at maganda. Puti ang buhangin, asul ang dagat at ilan lang ang tao. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga ako ng maluwag. Nawala ang bigat sa dibdib ko. Nawala ang anino ni na Monique at ng bata. Sa lugar na iyon, kami lang ni Tristan. Gabi. Nakaupo kami sa buhanginan, ilang metro lang mula sa dalampasigan. Ang tanging ilaw namin ay ang buwan at ang mga bituin. Ang maririnig lang ay ang mahinang paghampas ng mga alon. Gab, sabi ni Tristan, hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay gumapang sa buong braso ko. Noong umalis ako, may dala-dala ako. Isang pagsisisi. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko kung gaano ako naging tanga para pakawalan ka. Tumingin siya sa mga mata ko. Ngayong nagbalik ako, hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Hindi na kita papakawalan. Dahan-dahan siyang may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na kulay asul. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanuyo ang lalamunan ko. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na silver. May maliit na bato sa gitna na kumikinang sa liwanag ng buwan. Gab, alam kong masyadong mabilis, sabi niya, nanginginig ang boses. Alam kong kailangan ko pang patunayan ang sarili ko sa'yo ulit. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Gusto kong bumawi. Gusto kong bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gusto kong maging tayo ulit. For good this time. Hindi ito isang proposal ng kasal. Pero halos ganoon na rin. Ito ay isang pangako. Isang simula. Ang sagot sa lahat ng dasal ko sa loob ng 3 taon. Ang puso ko ay sumisigaw ng tea. Ang isip ko ay nagdiriwang. Ito na iyon. Ito na ang chance ko para maging masaya. Ibubuka ko na sana ang bibig ko para sabihin ang salitang hinihintay niya. Ang salitang magbubuklod sa amin muli. Tristan ni. Pero bago ko pa masabi ang tea, isang boses ang pumutol sa amin mula sa likuran. Isang boses na pamilyar. Isang boses na puno ng sakit. Gab. Napalingon kami pareho. Nakatayo doon, sa ilalim ng puno ng niyog, si Monique. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang damit ay gusot, na parang nagmamadali siyang bumiyahe. Nakahawak siya sa kanyang tiyan. Natulala ako. Paano? Paano niya nalaman na nandito kami? Si Tristan, naguguluhan, ay tumayo. Monique, anong ginagawa mo dito? Naglakad si Monique palapit sa amin. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay isang akusasyon. Huminto siya sa harap ko at ang mga mata niya ay punong-puno ng pighati at galit. Hindi ko na kaya, Gab, sabi niya, humahagulgol. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang manahimik habang ikaw, masaya ka dito kasama siya. Tumingin siya kay Tristan na hanggang ngayon ay litong-lito pa rin. At pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa akin. At sa harap ni Tristan, sa ilalim ng buwan, sa tabi ng dagat, sinabi niya ang mga salitang gumuho sa mundo ko. Buntis ako, Tristan, sigaw niya, ang boses niya ay basag na. Buntis ako at si Gab ang ama. Ang hangin ay biglang naging napakabigat. Ang tunog ng alon ay biglang naging isang nakabibinging dagundong. Napatingin ako kay Tristan. Ang gulat sa mukha niya ay dahan-dahang napalitan ng sakit, ng pagtataka, at ng isang bagay na mas malala pa, pagkakanulo. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Umiling siya, na parang ayaw maniwala sa narinig niya. Ano, tanong niya, nakatingin sa akin, naghahanap ng sagot, naghahanap ng kasinungalingan. Pero wala akong maibigay. Ang katahimikan ko ay ang aking pag-amin. Tumingin siya mula sa akin papunta kay Monique, tapos pabalik ulit sa akin. Ang singsing na hawak niya kanina ay nalaglag mula sa kanyang kamay, nawala sa buhanginan. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tinalikuran niya kami. Naglakad siya palayo, mabilis, palayo sa akin, palayo sa amin. Tristan, sigaw ko. Pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad hanggang sa nilamon na siya ng dilim. Naiwan ako doon. Nakatayo sa gitna ng 2 taong sinaktan ko. Si Monique, umiiyak sa harap ko.
Si Tristan, naglalakad palayo. Ang puso ko, na kanina lang ay buong buo, ay biglang nadurog sa libo-libong piraso. Hindi ko alam kung sino ang hahabulin. Hindi ko alam kung sino ang dapat piliin. Sa isang iglap, nawala sa akin ang lahat. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na paglalakbay ng buhay ko. Katabi ko si Monique sa bus, pero parang may isang malawak na karagatan sa pagitan namin. Nakatingin lang siya sa bintana, sa mga dumadaang puno at poste ng kuryente na nagiging isang mahabang blur. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi, pero ang bakas ng sakit at pagod ay malinaw na malinaw. Ako naman, nakatitig lang sa harap, sa likod ng upuan ng driver, pero ang tanging nakikita ng isip ko ay ang likod ni Tristan habang naglalakad siya palayo. Bawat hakbang ay parang isang pagtalikod sa akin at sa kung anumang pag-asa ang natitira. Ang eksena sa beach ay parang isang pelikulang nasira, paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko. Ang gulat sa mukha ni Tristan na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang pagbagsak ng singsing sa buhanginan, ang tunog nito ay nalunod ng alon pero umalinggaw sa loob ng ulo ko. Ang bigat ng katahimikan na sumunod. Walang paliwanag. Walang pag-uusap. Tanging ang tunog lang ng dagat na parang kinukutya ang durog kong puso. Pagdating namin sa Maynila, inihatid ko si Monique sa apartment niya. Bago siya bumaba, humarap siya sa akin, ang mukha niya ay walang emosyon na parang naubos na ang lahat ng luha niya. Gab, sabi niya, ang boses niya ay pagod. Hindi ko sinasadyang guluhin kayo. Pero hindi ko na kinaya. Pasensya na. Tumango lang ako. Anong sasabihin ko? Na sana hindi na lang siya dumating. Na sana hinayaan niya na lang akong maging masaya kahit sa huling sandali. Ang sama ko namang tao kung iisipin ko iyon. Mag-usap tayo bukas, sabi ko na lang. Magpahinga ka na. Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa opisina na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi ko alam kung paano, pero ang kisikreto namin ni Monique ay naging open secret. Ang mga tingin ng mga katrabaho ko ay iba na. May mga tingin ng pagkaawa, may tingin ng panghusga, may mga bulungang biglang humihinto kapag dumadaan ako. Naging sentro ako ng isang tsismis na hindi ko kayang itanggi dahil ang katotohanan ay nakaukit na sa bawat kilos at tingin namin ni Monique sa isa't isa. Si Tristan hindi pumasok. Nag-file daw ng indefinite leave. At alam ko, ako ang dahilan. Ako ang emergency. Sa gitna ng kahihiyan at pressure, isang bagay ang naging malinaw sa akin. May isang buhay na nabuo dahil sa akin. Isang pagkakamali, pero isang buhay pa rin. Isang inosenteng buhay na walang kasalanan sa gulong pinasok ng mga magulang niya. Hindi ko na kayang tumakbo. Hindi ko na kayang magtago. Tapos na ang panahon ng pagiging duwag. Kinagabihan, pinuntahan ko si Monique. Dala-dala ko ang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat. Naabutan ko siya sa sala nila, kasama ang kanyang mga magulang. Ang tatay niya, isang dating seaman na matipuno pa rin, ay nakatingin sa akin ng masama, na parang isa akong kargamentong hindi dumating sa tamang oras. Ang nanay niya, isang mabait na ginang na palaging nag-aalok sa akin ng merienda dati, ay hindi makatingin sa akin ng diretsyo, ang mga mata niya ay namumugto. Ang sala nila, na dati ay lugar ng tawanan at kumustahan, ay nababalot ngayon ng isang mabigat at nakakasukang katahimikan. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa mga magulang ni Monique at pagkatapos ay kay Monique na nakayuko lang at pinaglalaruan ang lailayan ng kanyang duster. Tito! Titay! Nagsimula ako, nanginginig ang boses. Wala po akong ibang sasabihin kundi sorry. Alam ko pong wala nang maitatamang salita sa nagawa kong pagkakamali. Pero andito po ako para panagutan ang lahat. Sa harap nilang lahat, dahan-dahan akong lumuhod. Ang tunog ng paglapat ng mga tuhod ko sa sahig na kahoy ay umalinggaw sa tahimik na silid. Pakakasalan ko po si Monique. Nag-angat ng tingin si Monique, ang mga mata niya ay puno ng gulat. Ang mga magulang niya natigilan. Hindi dahil sa awa o dahil sa napipilitan ako, patuloy ko, tinitingnan si Monique ng diretsyo, sinusubukang iparating sa kanya ang sinseridad na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Gagawin ko to dahil ito ang tama. Para sa anak natin. Sa mga salitang iyon, tinanggap ko ang aking responsibilidad. Pinili ko ang daan ng kasal. Hindi dahil sa pag-ibig na romantiko,
kundi dahil sa isang obligasyong mas malaki pa sa anumang nararamdaman ko. Ito ang sakripisyo ko. Ito ang magiging parusa at penitensya ko. Habang abala kami sa pag-aayos ng isang simpleng kasal sa munisipyo, isang balita ang sumalubong sa akin sa opisina. Nag-resign na si Tristan. Walang paalam. Walang sabi-sabi. Kinuha lang niya ang mga gamit niya isang gabi noong wala ng tao at umalis. Naglaho na naman siyang parang bula, tulad ng ginawa niya 3 taon na ang nakalipas. Pero sa pagkakataong ito, doble ang sakit. Dahil alam kong ako ang dahilan. Ako ang nagtulak sa kanya palayo. Isang gabi, bago ang araw ng kasal, hindi ako makatulog. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan hanggang sa ang mga gulong ng kotse ko ay nagdala sa akin sa isang lugar na pamilyar, ang tapat ng dati naming apartment. Ang lugar kung saan niya ako iniwan noon. Pinatay ko ang makina at sumandal. Pinikit ko ang aking mga mata. At sa dilim ng gabi, sa loob ng aking kotse, umiyak ako. Umiyak ako ng walang tunog. Yung iyak na nanggagaling sa dibdib, yung iyak na masakit. Umiyak ako para sa pag-ibig na nasayang. Umiyak ako para sa mga pangarap na hindi na matutupad. Umiyak ako para kay Tristan. At umiyak ako para sa sarili ko, para sa buhay na pinili kong talikuran. Hawak-hawak ko ang cellphone ko, tinititigan ang numero niya. Isang pindot lang, isang tawag lang. Pero para saan pa? Anong sasabihin ko? Sa hindi kalayuan, sa loob ng isa ring nakaparadang kotse na nakatago sa dilim ng isang malaking puno, may isa ring taong hindi makatulog. Si Tristan. Nakatingin din siya sa bintana ng dati nilang apartment. Hawak-hawak niya ang isang bagay sa kanyang kamay, ang singsing na silver na nahulog sa buhanginan. Pinulot niya ito bago siya umalis sa beach, isang masakit na souvenir ng gabing iyon. Hawak niya ito na parang isang piraso ng nakaraan na hindi niya kayang bitawan. Nakita niya ang pagdating ng kotse ko. Nakita niya akong huminto. At sa likod ng salamin ng kanyang sasakyan, tahimik siyang nanood, ang puso niya ay parang pinipiga, habang tahimik na nakikidalamhati sa isang pag-ibig na sa pangalawang pagkakataon ay muling nawala. Ang araw ng kasal. Nakatayo ako sa altar ng isang maliit na simbahan sa San Andres. Pinilit kami ng nanay ni Monique na sa simbahan ganapin para daw may basbas ng Diyos. Suot ko ang isang puting barong na parang ang bigat-bigat sa katawan ko, na parang suot ko ang lahat ng aking kasalanan. Ang mga bulaklak, ang iilang bisita, pamilya ni Monique at ilang katrabahong napilitan lang umattend, ang malungkot na tugtog ng organ, lahat ay parang isang panaginip na hindi ako bahagi. Nandito ang katawan ko, pero ang kaluluwa ko ay nasa malayo. Nagsimulang tumugtog ang wedding march. Lahat ng tao ay tumayo at lumingon sa pinto. Naglakad si Monique sa aisle, kasama ang kanyang ama. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Maganda siya, pero sa mga mata niya, walang kislap ng isang masayang bride. May lungkot, may pag-aalinlangan, may takot. Nang makarating siya sa harap, inilahad ng tatay niya ang kamay niya sa akin. Tinanggap ko ito. Malamig. Kasing lamig ng mga kamay ko. Nagkatinginan kami ni Monique. Isang tingin na puno ng mga salitang hindi kayang sabihin. Isang tingin ng pagsisisi, ng takot, at ng isang pinagsamang resignasyon sa tadhana. Sa isang iglap, hindi ko na siya nakita bilang isang pagkakamali, kundi bilang isang kapwa biktima ng isang sitwasyong pareho naming hindi ginusto. Humarap kami sa pari. Nagsimula na ang seremonya. Bawat salita ng pari ay parang isang ugong lang sa aking tainga, malayo at walang kahulugan. Ang GS2 na dapat ay sagradong pangako ng pag-ibig ay naging isang formalidad na kailangang tapusin, isang kontratang kailangang pirmahan. Do you, Gabriel, take Monique to be your lawfully wedded wife? Ang isip ko ay lumilipad. Paano kung hindi ako naglasing ng gabing iyon? Paano kung hindi bumalik si Tristan? Paano kung naging mas matapang ako para harapin ang katotohanan noon pa man? Paano kung in sickness and in health, for richer or for poor, till death do you part, tanong ng pari, ang mga mata niya ay nakatuon sa akin. Huminga ako ng malalim, pinipilit na lunukin ang bukol sa lalamunan ko. Ito na iyon. Ito na ang dulo ng isang kabanata at ang simula ng isa pa. Tumingin ako kay Monique. Nakita ko ang isang butil ng luha na namumuo sa gilid ng kanyang mata, isang luhang pinipigilan niyang pumatak.
Isdo, sabi ko, ang boses ko ay mahina ngunit desidido. Isang pangako hindi sa kanya, kundi sa batang nasa sinapupunan niya. Dumating ang pagkakataon ni Monique. Do you, Monique, take Gabriel to be your lawfully wedded husband? Nag-alinlangan siya. Isang segundong pag-aalinlangan na parang tumagal ng isang oras. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli, tumingin siya sa akin, at sa kanyang tingin, mayroong pagtanggap. Edo, halos pabulong niyang sagot. Nang isusuot na sana namin ang mga singsing, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pinto ng simbahan. May isang taong tahimik na pumasok at tumayo sa likuran. Napalingon ang ilang bisita sa likod. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Naramdaman ko ang pagtigil ng paghinga ng mga taong nakakakilala sa kanya. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, nakatayo sa dulo ng aisle, si Tristan. Nakatayo siya roon, suot ang isang simpleng itim na polo, ang mukha niya ay payapa pero ang mga mata niya ay naglalaman ng lahat ng sakit sa mundo. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi siya sumigaw. Naglakad siya. Dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya sa aisle ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ko. Huminto siya hindi sa harap ko, kundi sa harap ni Monique. Lahat kami ay natigilan. Ang pari, ang mga magulang namin, ang mga bisita. May kinuha si Tristan mula sa kanyang bulsa. Hindi ang maliit na kahon, kundi ang mismong singsing, ang silver na singsing na nahulog sa buhanginan. Ang singsing na dapat sana ay nasa daliri ko na ngayon. Inilahad niya ang kanyang palad kay Monique. At sa palad na iyon, naroon ang singsing. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Tristan, isang ngiting puno ng pait at panghihinayang. Ito dapat ang sa kanya, sabi ni Tristan sa mahinang boses, sapat lang para marinig naming tatlo. Pero siguro mas bagay na sa'yo to ngayon. Para maalala mo na minsan may isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanya. Alagaan mo siya. Pagkatapos tumingin siya sa akin. Isang huling mahabang tingin. Isang tingin ng paalam. Ngumiti siya ulit at pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng simbahan, tulad ng paglakad niya palayo sa beach. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong ito na talaga ang huli. Naiwan kaming lahat na tulala. Si Monique, nakatingin sa singsing na iniwan ni Tristan sa kamay niya, na parang isang sagradong relikya. At ako, nakatingin sa pinto kung saan siya huling naglaho, ang puso ko ay durog na durog. Nang tingnan ko si Monique, ang gulat sa mukha ko ay napalitan ng pagkalito. Hindi siya umiiyak. Hindi siya mukhang nagulat. Sa halip, ang mga mata niya ay puno ng isang emosyong hindi ko maintindihan, isang halo ng lungkot at pagkaalam. Doon ko napagtanto. Ang paraan ng pagtingin niya sa singsing. Ang paraan ng pagtanggap niya rito. Alam na pala niya. Alam na pala niya ang lahat, noon pa man. Walang resepsyon na naganap pagkatapos ng kasal. Ang eksena sa simbahan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Pagkatapos nito, ang tanging gusto ng lahat ay ang makatakas sa ilalim nito. Ang mga bisita ay nag-alisan ng tahimik, ang mga magulang ni Monique ay umuwi ng walang imik, at kami, ang bagong kasal, ay sumakay sa iisang kotse pabalik sa apartment niya sa isang nakabibinging katahimikan. Ang apartment ni Monique, na dati kong tinatambayan bilang kaibigan, ay iba na ngayon ang pakiramdam. Ito na ang magiging bahay namin. Ang mga pader na dati ay saksi sa aming mga tawanan at kwentuhan tungkol sa mga pangarap at mga problemang madaling lutasin, ay parang mga pader na ngayon ng isang kulungan. Isang kulungang pareho naming pinasok ng may bukas na mga mata. Naupo ako sa sofa, habang si Monique naman ay dumiretso sa kwarto, marahil para hubarin ang puting bestida na naging simbolo ng aming sakripisyo. Ang singsing na bigay ni Tristan ay hindi ko alam kung nasaan na, pero ang alaala nito ay nakaukit sa aming dalawa. Ang bigat ng hangin sa pagitan namin ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng kasalanang pinagsama-sama. Lumipas ang isang oras na parang isang taon. Lumabas siya ng kwarto, nagpalit na ng simpleng damit pambahay. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa, nag-iwan ng isang malawak, simbolikong espasyo sa pagitan namin. Gab, sabi niya sa wakas, ang boses niya ay mahina at pagod. Kailangan nating mag-usap. Tumingin ako sa kanya. Ang tanong na kanina pa bumabagabag sa isip ko, mula pa noong nakita ko ang reaksyon niya sa simbahan, ay kailangan ko nang itanong.
Alam mo na, di ba? Hindi siya nagulat sa tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango, ang mga mata niya ay nakatuon sa sahig na parang doon niya hinahanap ang mga tamang salita. Eh, kailan pa? Tanong ko, ang boses ko ay nagsisimula ng manginig sa pinaghalong galit, pagkalito at sakit. Noong araw na nag-propose ka sa akin sa harap ng pamilya ko, pag-amin niya, ang boses niya ay halos pabulong. Bago ka pumunta sa bahay, nandoon ako sa opisina. Aakyat sana ako sa rooftop para magpahangin. At nakita ko kayo ni Tristan. Narinig ko ang lahat. Parang may sumuntok sa sikmura ko, tinanggalan ako ng hangin. Bumalik sa isip ko ang eksena sa rooftop, ang paglubog ng araw, ang pag-amin ni Tristan ng kanyang pagkakamali, ang pag-amin niya na mahal pa rin niya ako. At si Monique, nandoon lang pala sa malapit, nakatago sa likod ng pinto, tahimik na nakikinig, tahimik na nasasaktan. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ko, ang galit ko ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na awa. Bakit ka pumayag na magpakasal sa akin kung alam mong siya ang mahal ko? Monique, bakit? Sa wakas, tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata, isang tapang na nababalutan ng matinding kalungkutan. Dahil mahal din kita, Gab. Matagal na. Bago pa man bumalik si Tristan sa buhay mo, minahal na kita. Bilang best friend. Pero habang tumatagal, higit pa doon. Pero alam kong hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Kaya pinili kong manahimik. Kontento na akong maging kaibigan mo. Natigilan ako. Bawat salita niya ay parang isang revelasyon na yumayanig sa pundasyon ng pagkakaibigan namin. Si Monique. Mahal ako. Noong gabing nalasing tayo, patuloy niya, nanginginig na ang kanyang boses at nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Noong umagang nagising tayong magkatabi, isang makasariling parte sa akin ang umasa. Isang maliit na parte ang nagsabing, baka ito na yung chance ko. Kahit pagkakamali lang, umasa ako. Ang tanga ko, no. Pinunasan niya ang luhang nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Pero noong narinig ko kayo sa rooftop, gumuho ang lahat. Naintindihan kong kahit anong gawin ko, si Tristan pa rin. Siya ang nakaraan mo, ang kasalukuyan mo, at ang hinaharap na gusto mo. At ako, isa lang akong aksidente. Tumingin siya sa kanyang tiyan at marahan itong hinaplos. Pero hindi na lang ako ang pinag-uusapan dito, Gab. Mayroon ng siya. Hindi na ito tungkol sa akin, o sayo, o kay Tristan. Tungkol na ito sa kanya. Ang simple at tahimik na kilos na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Bawat salita niya ay parang mga piraso ng salamin na tumutusok sa konsensya ko. Ako, naabala sa sarili kong drama at sakit, ay naging bulag sa sakit na dinadala niya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa aming lahat. Kaya pinili kong ituloy ang kasal, sabi niya. Para sa anak natin. Para magkaroon siya ng buong pamilya. Kahit peke lang. Kahit alam kong sa bawat araw na kasama kita, ang puso mo ay nasa ibang tao. Ang guilt. Isang mabigat, nakalulunod na guilt ang bumalot sa akin. Siya, na sinaktan ko, ay iniisip pa rin ang kapakanan ng iba. At ako, na dapat ay ama, ay naging isang makasariling duwag. Pero may isa pa siyang sikreto. Isang sikretong mas mabigat at mas madilim, na ngayon ko lang naintindihan kung bakit niya itinago. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo, Gab, sabi niya, humihinga ng malalim na parang naghahanda para sa isang malaking laban. Noong nakaraang linggo, nagpa-check up ako. May nakita ang doktor. Kinabahan ako. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa aking gulugod. Anong nakita? Mayroon akong komplikasyon sa pagbubuntis. Placenta previa. Mapanganib daw, Gab. Para sa akin at para sa baby. Sinabi ng doktor na kailangan kong mag-ingat. Bawal ang stress. Bawal mapagod. At may posibilidad na hindi na niya natapos. Bumuhos na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang iyak na puno ng takot sa sariling kamatayan. May posibilidad na sa panganganak, isa lang sa amin ang maaaring mabuhay. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng silid, sinisira ang anumang natitirang piraso ng aking pagkatao. Ang guilt na nararamdaman ko ay biglang nadagdagan ng isang nakakaparalisang takot. Hindi lang pala buhay ng isang bata ang nakasalalay sa akin,
kundi pati na rin ang buhay ng best friend ko. Ang buhay ng asawa ko. Nilapitan ko siya. Sa unang pagkakataon mula noong kasal, umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Niyakap ko siya. Isang yakap na hindi na galing sa awa, kundi sa isang malalim na pagsisisi at matinding pag-aalala. Umiyak siya sa balikat ko, at ako, tahimik na lumuluha kasama niya, hindi para kay Tristan, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Hindi kita iiwan, Mon, bulong ko sa kanya, ang mga salita ay nagmumula sa isang lugar sa puso ko na hindi ko alam na mayroon pala. Haharapin natin to, magkasama. Flashback, isang gabi, 2 linggo bago ang kasal. Pauwi na si Monique mula sa trabaho. Masama ang pakiramdam niya buong araw. Habang naglalakad sa isang madilim na eskinita, malapit sa apartment niya, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa ilalim ng isang puno. Ang kotse ni Tristan. Nagtago siya sa likod ng isang poste, nagtataka kung anong ginagawa nito doon. Maya-maya pa, isa pang pamilyar na kotse ang dumating. Ang kotse ni Gab. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanood si Monique. Nakita niya kung paano hindi lumabas ng kotse si Gab, kung paano ito sumandal at tila malalim ang iniisip. Nakita niya ang lungkot sa postura nito kahit mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang minuto, umalis din si Gab. Pero ang kotse ni Tristan nanatili. Lumabas ito mula sa sasakyan at lumapit sa lugar kung saan huminto ang kotse ni Gab. Tumingala ito sa kalangitan na parang naghahanap ng sagot. At sa liwanag ng buwan, nakita ni Monique ang kislap ng isang bagay sa kamay ni Tristan. Isang sing-sing. Ang sing-sing na para sana kay Gab. Doon, sa dilim ng gabi, naintindihan ni Monique ang lahat. Ang lalim ng pagmamahal ni Tristan. Ang bigat ng sakripisyo ni Gab. At ang papel na ginagampanan niya sa gitna ng lahat. Umuwi siyang umiiyak, hindi para sa sarili niya, kundi para sa 2 taong nagmamahalan na pinaghiwalay ng isang pagkakamaling siya mismo ang kalahati. Sa mga sandaling iyon, nagdesisyon siya. Itutuloy niya ang lahat, hindi para sa sarili niyang kaligayahan, kundi para sa nag-iisang bagay na kaya niyang ipaglaban, ang kinabukasan ng bata sa kanyang sinapupunan. Ang flashback ay naglaho at bumalik ako sa kasalukuyan. Sa aming sala. Sa aming unang gabi bilang mag-asawa. Yakap ko si Monique habang pareho kaming umiiyak. Ang lahat ng sikreto ay nasa labas na. Ang lahat ng kasinungalingan ay natunaw na. Ang natira na lang ay ang hubad at masakit na katotohanan. Pinili kong manatili. Pinili kong panindigan ang aking papel bilang asawa at ama. Sa mga sumunod na araw, ang aming apartment ay naging isang tahimik na santuwaryo. Ang aming relasyon ay hindi romantiko, pero ito ay naging isang partnership, isang samahan na binuo sa pag-aalala at respeto. Inalagaan ko siya. Ako ang nagluluto, naghahanda ng kanyang mga gamot, at sinasamahan siya sa bawat check-up. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata sa tuwing kinakapan ng doktor ang tiyan niya, pero ngumingiti siya sa akin pagkatapos, isang pilit na ngiting nagsasabing, okay lang ako. Ang puso ko, gayunpaman, ay isang sugatang hayop na hindi gumagaling. Gabi-gabi, kapag tulog na si Monique, naupo ako sa dilim ng aming sala, at ang anino ni Tristan ay bumabalik. Ang mga alaala, ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa, ang init ng kanyang mga yakap, ang singsing sa buhanginan, ay parang mga multong hindi ako tinatantanan. Isang gabi, hindi ko na nakayanan. Ang bigat sa dibdib ko ay parang isang malaking bato na kailangan kong alisin. Kumuha ako ng papel at panulat. Kailangan kong sabihin sa kanya. Kailangan kong ilabas ang lahat ng ito, kahit sa huling pagkakataon lang. Kahit hindi niya ito mabasa. Sinimulan kong isulat ang isang liham. Ang kamay ko ay nanginginig sa bawat salita. Tristan. Hindi ko alam kung paano sisimulan to, siguro sa salitang sorry. Sorry, Tristan. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung umasa ka. Sorry kung sa huli, ako pa rin ang dahilan kung bakit ka nasasaktan tulad noon. Noong nakita kitang naglalakad palayo sa beach, gumuho ang mundo ko. 3 taon kitang hinintay, Tristan. 3 taon akong nagtanong kung bakit. At noong ibinigay mo na ang sagot, noong handa na akong maniwala ulit, huli na pala ang lahat. Mahal kita. Gusto kong malaman mo yan. Sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita.
Noong nakita ko ang singsing sa kamay mo, isang parte sa akin ang gustong sumigaw ng at kalimutan ang lahat. Pero hindi ko magawa. Dahil sa bawat kaligayahang pipiliin ko para sa sarili ko, may isang buhay akong isasakripisyo. Isang buhay na walang kasalanan. Si Monique may sakit siya, Tristan. Isang komplikasyon na naglalagay sa buhay nilang mag-ina sa panganib. Paano ko siya tatalikuran? Paano ko tatalikuran ang anak ko? Pinili kong maging ama kahit hindi ko pa nga alam kung paano maging ako. Pinili kong maging asawa kahit ang puso ko ay pagmamay-ari ng iba. Hindi ko hinihiling na maintindihan mo. Ang hinihiling ko lang ay mapatawad mo ako balang araw. Sana maging masaya ka. Sana mahanap mo ang isang taong karapat-dapat sa pagmamahal mo, isang taong hindi ka sasaktan tulad ng ginawa ko. Paalam, Tristan. Paalam sa aking pinakamamahal. Nagmamahal. Gab. Binasa ko ang liham ng paulit-ulit. Bawat salita ay isang patak ng luha. Ito na ang lahat ng gusto kong sabihin. Ang katotohanan. Ang pagsisisi. Ang pag-ibig. Ang paalam. Naisip kong ipadala ito sa kanya. Naisip kong hanapin ang address niya. Naisip kong baka, sakaling mabasa niya ito, gumaan kahit papaano ang pasanin naming dalawa. Pero habang tinititigan ko ang papel, isang bagay ang naintindihan ko. Ang liham na ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin. Ang ipadala ito ay isang huling akto ng kasakiman, isang paraan para ipasa sa kanya ang kalahati ng bigat na dapat ay ako lang ang pumapasan. Ang pagpapadala nito ay hindi magpapagaling sa kanya, lalo lang nitong bubuksan ang sugat na sinusubukan na naming parehong hilumin. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Kinuha ko ang lighter na ginagamit ko sa pagsindi ng kalan. Tinitigan ko ang liham sa huling pagkakataon, sinasaulo ang bawat salita. Pagkatapos, sinindihan ko ang isang sulok ng papel. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang, tinutupok ang mga salita ng aking pag-ibig at pagsisisi. Ang sorry, ang mahal kita, ang paalam, lahat ay naging itim na abo. Ang pangalan ni Tristan, ang pangalan ko, ay naglaho sa isang kislap ng apoy. Pinanood ko itong masunog hanggang sa pinakahuling piraso, hanggang sa ang natira na lang ay isang maliit na bunto ng abo sa lababo. Ang usok ay umakyat sa hangin, dala-dala ang mga salitang hindi kailanman maririnig ni Tristan. Sa gabing iyon, sinunog ko ang huling tulay na nag-ugnay sa akin sa nakaraan. Pinili ko ang aking kasalukuyan. Pinili ko ang aking responsibilidad. Pinili ko sila. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming nangyari. Ang buhay ay umusad na parang isang ilog, minsan ay payapa, minsan ay magulo, pero palaging tuloy-tuloy ang agos. Ang panganganak ni Monique ay isang milagro. Laban sa lahat ng prediksyon ng mga doktor, sa kabila ng lahat ng takot, pareho silang nakaligtas. Tandang-tanda ko pa ang unang iyak ng anak ko sa loob ng delivery room, isang tunog na mas malakas pa sa lahat ng ingay sa mundo. Isang tunog na bumura sa lahat ng sakit at pagsisisi. Pinangalanan namin siyang Giovanni, pero ang tawag namin sa kanya ay Gio. Isang masayahin at bibong bata na may mga mata kung kulay kape at ngiti ni Monique. Siya ang naging araw sa aming madilim na kalangitan. Siya ang naging tulay na nagdugtong sa aming dalawa ni Monique, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang mga magulang, bilang isang team. Ang relasyon namin ni Monique ay nanatiling isang tahimik na partnership. May respeto, may pag-aalaga, may isang uri ng pagmamahal na ipinanganak mula sa isang pinagsamahang responsibilidad. Natutulog kami sa iisang kama, pero may isang pulgadang espasyo sa pagitan namin na hindi kailanman nawala. Hindi na namin pinag-usapan si Tristan. Ang pangalan niya ay naging isang salitang bawal, isang multo na pareho naming piniling huwag nang gisingin. Pero sa puso ko, naroon pa rin siya. Sa mga tahimik na gabi, kapag mahimbing nang natutulog sina Monique at Gio, lumalabas ako sa balkonahe at tumitingin sa mga bituin, iniisip kung nasaan na kaya siya. Kung masaya na ba siya? Kung nakalimutan na ba niya ako? Hindi na ako bumalik sa call center. Nagtayo ako ng isang maliit na computer shop malapit sa amin para mas mabantayan ko si Gio. Si Monique naman ay nagpatuloy sa trabaho. Simple lang ang buhay namin pero payapa. Isang hapon, sa family day ng eskwelahan ni Gio, ang payapang mundong iyon ay biglang nayanig. Nasa gitna ng school grounds ang kasiyahan.
Maingay, makulay at puno ng tawanan ng mga bata at kanilang mga magulang. May mga palaro, may mga food stall, at may isang maliit na stage kung saan magpe-perform ang mga estudyante. Nakaupo ako sa isang monoblock chair, hawak ang kamera, nag-aabang sa performance ni Joe. Kasama siya sa isang sayaw. Daddy, picturean mo ko ha. Yung maganda, sabi niya bago umakyat sa stage, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng excitement. Naman, anak. Galingan mo ha, sabi ko, umingiti. Nagsimula na ang tugtog, isang pambatang kanta. Puno ng pagmamalaki kong pinanood ang anak ko habang ginagaya niya ang mga dance steps, minsan ay mali-mali pero buong puso. Ang saya-saya niya. At sa kaligayahan niya, doon ko natagpuan ang sarili kong kaligayahan. Habang abala ako sa pagkuha ng video, isang lalaki ang tahimik na umupo sa bakanting upuan sa tabi ko. Hindi ko siya pinansin noong una, abala sa panonood. Nang matapos ang performance, palakpakan ang lahat. Ibababa ko na sana ang kamera ko nang may nagsalita sa tabi ko. Ang galing niya. Isang boses na pamilyar. Isang boses na 5 taon ko nang hindi naririnig ng personal, pero gabi-gabi kong naririnig sa aking mga panaginip. Nanigas ako. Dahan-dahan, parang sa isang slow motion na pelikula, lumingon ako. At doon, nakaupo sa tabi ko, si Tristan. Ang hangin ay parang ninakaw mula sa aking mga baga. Ang maingay na paligid ay biglang nawala. Ang tanging nakikita ko lang ay siya. Mas tumanda siya ng kaunti. May mga guhit na sa gilid ng kanyang mga mata na wala dati. Mas naging seryoso ang kanyang anyo, na wala ang dating kislap ng kabataan sa kanyang mga mata. Pero gwapo pa rin siya. Yung tipo ng gwapong mas lalong tumitindi habang tumatagal. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong, pero ang dating niya ay hindi pa rin nagbabago. Nakatitig siya hindi sa akin, kundi sa stage kung saan nagbubao si Gyo kasama ang mga kaklase niya. Tristan, ang pangalan niya ay lumabas sa bibig ko na parang isang hininga, isang dasal. Lumingon siya sa akin. At sa mga mata niyang iyon, nakita ko ang lahat. Ang nakaraan. Ang sakit. Ang mga taon na lumipas. Walang galit. Walang panunumbat. Tanging isang malalim na kalulunod na kalungkutan. Gab, sabi niya, isang maliit, pait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang lahat ng salita sa mundo ay biglang naglaho. Ano ang sasabihin mo sa taong minahal mo ng sobra, na sinaktan mo ng sobra, pagkatapos ng 5 taong katahimikan? Anong ginagawa mo dito? Iyon lang ang nagawa kong itanong, ang boses ko ay nanginginig. May pamangkin ako dito, sagot niya, itinuro ang isang batang babae na kasama rin sa nagsayaw. Kapatid ni Gyo. Hindi ko alam na magkaklase pala sila. Bumaba na ng stage si Gyo at tumakbo palapit sa akin. Daddy. Daddy. Nakita mo yon? Ang galing ko, di ba? Yumuko ako at niyakap siya. Naman, anak. The best ka. Pagkatapos ay napansin ni Gyo ang lalaking katabi ko. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hello po, bati ni Gyo, magalang. Ngumiti si Tristan, isang totoong ngiti sa pagkakataong ito. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata, at sa isang iglap, nakita ko ang Tristan na minahal ko. Hello, champ. Ang galing mo kanina, sabi ni Tristan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Gyo. Teka, ikaw po ba si Uncle C? Natigilan kaming dalawa ni Tristan. Tumingin ako kay Gyo. Anak, saan mo narinig yan? Kasi po, si Mommy may picture sa wallet niya. Sabi niya, yan daw si Uncle T, yung best friend niya dati. Kamukha niyo po, masayang kwento ni Gyo. Napatingin ako kay Tristan. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng gulat at pagkalito. Napayuko ako. Si Monique itinago pala niya ang litrato ni Tristan. Isang piraso ng nakaraan na hindi niya rin kayang itapon. Sa gitna ng awkward na katahimikan, may isang papel na nalaglag mula sa bulsa ni Gyo. Isang drawing. Dinampot ito ni Tristan. Wow, ang ganda naman nito. Ikaw ang nagdrawing, tanong ni Tristan, ipinapakita ang papel. Ang drawing ay simple lang. 3 stick figures. Isang malaking lalaki, isang babae, at isang maliit na bata sa gitna. Magkakahawak kamay sila.
Sa itaas, may araw at mga ulap. Isang perpektong pamilya. Opo. Si Daddy, si Mommy at ako, proud na sabi ni Joe. Tinitigan ni Tristan ang drawing. Ang mga daliri niya ay marahang humaplos sa imahe ng tatlong taong magkakahawak kamay. Nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay. Ibinalik niya ang drawing kay Joe, pero ang tingin niya ay nanatili doon. Alagaan mo sila, ha? Sabi ni Tristan kay Joe, ang boses niya ay bahagyang garalgal. Tumayo na si Tristan. Sige, Gab. Kailangan ko nang umalis. Hinahanap na siguro ako ng kapatid ko. Humarap siya para umalis, pero pinigilan ko siya. Tristan, sandali. Hinawakan ko ang braso niya. Ang init ng balat niya ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa buong katawan ko. Humarap siya sa akin, naghihintay. Sorry, sabi ko, ang salitang 5 taon kong kinimkim sa dibdib ko ay sa wakas nakawala na. Sorry sa lahat. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ako. Isang mahabang, mapanuring tingin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umiti. Isang ngiting hindi na mapait, kundi isang ngiting puno ng pagtanggap. Tapos na yon, Gab, sabi niya. Binitawan niya ang tingin niya sa akin at muling tumingin kay Joe, na ngayon ay masayang kumakain ng cotton candy. Ang swerte mo sa kanya, sabi ni Tristan. Pagkatapos, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Pinanood ko siyang maglakad, ang kanyang anino ay humahaba sa damuhan. Hindi na siya ang Tristan na tumakbo palayo sa beach. Hindi na rin siya ang Tristan na umalis sa simbahan. Ang Tristan na naglalakad palayo ngayon ay isang taong natutunan ng bitawan ang nakaraan. Napag-alaman ko mula sa mga dating katrabaho na hindi siya nag-asawa. Nag-focus daw siya sa trabaho, naglakbay, pero nanatiling single. Habang pinapanood ko siyang maglaho sa gitna ng maraming tao, isang pag-asa ang biglang sumibol sa puso ko. Isang maliit, delikadong pag-asa. Paano kung hindi pa huli ang lahat? Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang katotohanang nakatayo sa tabi ko, hawak ang aking kamay. Ang anak ko. Ang pamilya ko. Ang pagbabalik ni Tristan ay hindi lang pagbabalik ng isang alaala. Ito ay pagbabalik ng isang tanong na akala ko'y matagal ko nang nasagot. Isang pag-asa ang nabuhay, ngunit kasabay nito, isang pighati ang muling nagising. Ang pagkikita namin ni Tristan sa Family Day ay parang isang batong ibinagsak sa isang payapang lawa. Ang mga alon na nilikha nito ay patuloy na umaabot sa pampang ng puso ko, ginugulo ang katahimikang matagal kong inakalang akin na. Sa mga sumunod na araw, ang imahe niya, ang kanyang malungkot na mga mata, ang kanyang mapait na ngiti, ang paraan ng pagtingin niya kay Joe, ay hindi maalis sa isip ko. Ang pag-asang sumibol ng araw na iyon ay nagsimulang mag-ugat, lumaki, at sumakal sa aking paghinga. Paano kung ito na ang pangalawang pagkakataon? Paano kung ito na ang tamang panahon? Ilang linggo pagkatapos noon, habang sinusundo ko si Gyo mula sa eskwela, nakita ko ulit siya. Nakatayo siya sa tapat ng gate, tila may hinihintay. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya, isang simpleng ngiti at lumapit. Sinusundo mo rin si Gyo, tanong niya, ang boses niya ay kalmado. Ikaw, yung pamangkin mo. Hindi. Ikaw talaga ang hinihintay ko, diretsong sabi niya. Natigilan ako. Pwede ba tayong mag-usap, Gab? Kahit saglit lang. Pumayag ako. Isinakay namin si Gyo sa kotse at dinala namin siya sa isang kalapit na playground. Habang masayang naglalaro si Gyo sa slide at swing, naupo kami ni Tristan sa isang bench na nakaharap sa kanya. Tahimik kami ng ilang minuto, parehong nakatingin sa batang masayang tumatakbo. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Noong nakita ko kayo sa Family Day, nagsimula siya, may naintindihan ako. Nakita ko kung gaano kakasaya sa kanya, Gab. Nakita ko kung gaano kanya kailangan. Tumingin siya sa akin. Bumalik ako sa Pilipinas last year. Inisip ko, baka kapag bumalik ako, makahanap ako ng closure. O baka pwede pa. Pero noong nakita ko yung drawing niya doon ko naintindihan. Tapos na talaga. Ang bawat salita niya ay parang isang paalam. Hindi isang paalam na puno ng galit, kundi isang paalam na puno ng pagtanggap. Tristan, ako hindi ko alam kung paano sisimulan.
Ang lahat ng gusto kong sabihin, ang tungkol sa liham na sinunog ko, ang tungkol sa sakit ni Monique, ang tungkol sa mga gabing hindi ako makatulog, ay parang mga buhol sa lalamunan ko. Sa huling pagkakataon, kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob ko. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Mahal pa rin kita, pag-amin ko, ang mga salitang matagal kong ikinulong ay sa wakas malaya na. Hindi nawala, Tristan. Kahit kailan. Noong araw na bumalik ka sa opisina, noong niyaya mo ako sa beach ang saya-saya ko. Akala ko, iyon na. Pero may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga responsibilidad na kailangan nating harapin. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa sakit ni Monique. Ang tungkol sa takot at guilt na naramdaman ko. Ang tungkol sa pagpili kong manatili hindi dahil sa awa, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Nakinig lang siya, hindi nagsasalita, ang mga mata niya ay hindi humihiwalay sa akin. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging maririnig lang ay ang masayang sigaw ni Gyo mula sa malayo. Hinawakan ni Tristan ang kamay ko. Ang init nito ay pamilyar pa rin, pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang init ng isang kasintahan, kundi ang init ng isang kaibigang nagpapaalam. Mahal din kita, Gab, sabi niya, at sa pagkakataong ito, naniwala ako. Mahal pa rin kita. At dahil mahal kita, kailangan na kitang palayain. Kailangan ko nang palayain ang sarili ko. Umiti siya, isang ngiting malungkot pero totoo. Ang pagmamahal na yan, na dapat sana ay para sa akin oras na para ibigay mo ng buo sa kanila. Itinuro niya si Joe. Sa kanya. Sa pamilya mo. Tumayo siya. Aalis na ulit ako, Gab. Lilipat na ako sa Canada. For good this time. Gusto ko lang magpaalam ng maayos. Tumayo rin ako. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa aking mga mata. Kung babalik ako sa araw na iyon, sabi ko, ang boses ko ay basag na. Kung mababago ko lang ang nakaraan. Umiling siya at inilagay ang kanyang daliri sa aking mga labi. Huwag, sabi niya. Huwag mo nang balikan. Dahil kung babalikan mo, baka mawala siya. Muli niyang itinuro si Gyo na ngayon ay tumatakbo palapit sa amin. Daddy. Tito. Taya, sigaw ni Gyo, niyakap ang mga binti namin. Yumuko si Tristan at ginulo ang buhok ng anak ko. Bye, champ. Be a good boy, okay? Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pinigilan. Pinanood ko lang siyang maglakad, ang bawat hakbang ay isang paghihiwalay, isang pagtatapos. Naiwan kami ni Gyo sa gitna ng playground. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit, inamoy ang buhok niya, dinama ang init ng kanyang maliit na katawan. Ang pag-ibig namin ni Tristan ay parang isang magandang kwento na hindi natapos. Isang kanta na may magandang simula pero walang huling koro. Hindi kami nagkatuluyan. Hindi kami nagkaroon ng happy ending na inaasahan ng lahat. Pero habang pinapanood ko ang anak kong tumatawa, habang pinupunasan niya ang mga luha sa aking pisngi, naintindihan ko. Hindi lahat ng pag-ibig ay nauwisat kayo. Minsan, ang pag-ibig ay nasa pagpapalaya. Minsan, ang pag-ibig ay nag-iibang anyo, nagiging responsibilidad, nagiging sakripisyo, nagiging isang pagmamahal na mas malaki pa sa iyo, isang pagmamahal para sa isang batang naglalaman ng iyong mga mata at ngiti ng iyong nakaraan. Hindi kami nagbalikan ni Tristan, pero sa bawat tawa ni Gyo, naroon siya. Sa bawat yakap ng anak ko, nararamdaman ko ang pagmamahal na ibinigay at binitawan namin. Isang pagmamahal na hindi natuloy, ngunit kailanman ay hindi nawala. Isang pagmamahal na nagbunga ng isang mas mahalaga at mas walang hanggang pag-ibig. At sa katahimikan ng hapon, habang papalubog na ang araw, may narinig akong boses sa aking isipan. Ang boses ni Tristan na parang isang huling bulong ng hangin. Minsan ang tamang tao dumarating sa maling panahon. Ngumiti ako. Siguro nga. Pero minsan din, ang maling panahon ang nagdadala sa iyo sa tamang katapusan. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa paglaan ninyo ng oras, sa pagsubaybay, at sa paglalakbay ninyo kasama sina Gab, Tristan, at Monique mula sa unang kabanata hanggang sa pinakahuling salita. Ang inyong presensya, kahit sa likod lamang ng inyong mga screen, ang nagbigay buhay at kulay sa kanilang kwento.
Habang isinusulat ko ang dalawang puso, isang pagkakamali, para na rin akong naging parte ng buhay nila. Naramdaman ko ang kilig ni Gab sa pagbabalik ni Tristan, ang bigat ng kanyang dibdib sa harap ng isang responsibilidad, at ang tahimik na sakit ng kanyang sakripisyo. Naramdaman ko ang pait sa pag-ibig ni Tristan, at ang tapang sa kahinaan ni Monique. May mga gabing napapangiti ako habang nagtatype, at may mga gabing kailangan kong huminto saglit para punasan ang sarili kong mga luha. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paalala na tayong lahat, sa iba't ibang paraan, ay nagmamahal, nasasaktan, nagkakamali at nagsisikap bumangon. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang naudlot na pag-iibigan. Higit pa rito, ito ay isang kwento tungkol sa pagpili. Ang pagpili sa pagitan ng puso at ng tungkulin. Ang pagpili sa pagitan ng sariling kaligayahan at ng kapakanan ng iba. At ang pinakamahalagang pagpili sa lahat, ang piliing magpatawad, hindi lang sa mga taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa inyong mga puso, na ang pag-ibig ay may maraming anyo. Hindi lahat ng pag-ibig ay nasusukat sa kayo na ba? Minsan, ang pinakadakilang pag-ibig ay nasa pagpapalaya. Minsan, ito ay nasa pagtanggap. At minsan, ito ay nasa tahimik na pag-aalaga sa isang pamilyang binuo, hindi ng perpektong tadhana, kundi ng mga di-perpektong desisyon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga boses. Ano ang naramdaman ninyo? Sino sa mga karakter ang pinakanakumonekta sa inyo? Anong aral ang napulot ninyo sa kanilang paglalakbay? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Bawat isa sa inyong mga mensahe ay mahalaga sa akin. At kung sa tingin ninyo ay may mga kaibigan o kapamilya kayong maaaring makarelate sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ninyo ito sa kanila. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento.